Hi! Hello, mga katuto! Good morning! Mag-say hi ka. Hi! Hi! Good morning pa rin! Kahit gabi. Oo, ganun talaga. Okay, so ipagpatuloy po natin. Nasaan ba ang camera dito? Ang Pinoy Henyo Tagalog English. Since andito po tayo sa aming kwarto, bedroom, oo, ang kwarto na tulugan ay bedroom sa English. So, yun po. Ngayon, ang baby ko ay may dalang laruan. Ano ang English ng laruan? Ano English nito? Toy. Toy. Sus, may toy siya. Ayan. Sunod po, meron pong, eto, makikita, unan na maliit. Unan. Anong English po ng unan? Ito pang unan ni baby. Ang cute, di ba po? Ayan o, may angel na drawing. Angel! So, since may unan na maliit para sa kanya, ang English ng unan ay pillow. Pillow. Ngayon, yung balot sa unan, pambalot sa unan ay pillowcase. O, diba? Lalagyanan niya ng unan eh. Pillowcase. Yan. Sunod po, meron tayong ito, sa mga baby. Sa mga baby, ayan, meron siyang, ito, dalawa. Isa, dalawa. Ayan, isa. Ito po ay ang kanyang hotdog pillow. Oo. Mahabang unan sa mga bata. Oo, ang haba na pag Tagalog talaga, no, mahaba. Unan. Oo, unan po ito. Na mahaba. Para sa mga babing maliliit. Hotdog pillow. Next po, meron po tayong, ano ba ang laging kasama ng unan? Siyempre, kumot. Ito ang paboritong kumot ni baby. Ito ang favorite na kumot niya. Bakit? Ayan, inuumpisahan na po niya. Kinakagat-kagat. At kapag kinagat, may nakukuha siyang maliliit na hibla. Kaya tinatago ko to eh. Oo. Pag tulog na, saka ko na pinapakumot sa kanya. Kasi ang ngipin po niya ay 4. Tapos may isa. Ayan, nadadagdagan na uli ng 4. Isa dito, tumutubo. Ito, kita na dito eh. Dito medyo pa lang. Tapos ito palabas na rin. Okay. Kaya gusto niya yung laging nangangagat ng mga anik-anik. Ayun, bibi no? Ay sis, nangangagat yan. Ang gulo ng bed. Okay, sunod po. Ano ang English ng kumot? Ano ang English ng kumot? Blanket. Blanket. Okay. Para lang blank na may letter G pero silent, ano yun? Blanket. Kumbaga, kung babasahin niya blanket. Pero blanket siya. Okay, sunod po. Opo. Ano sunod natin sa mga kwarto-kwarto? Ito yung pinaglalagyan. Papag. Ang papag po ay, oo, sa Tagalog po ay sa Tagalog papag, in English bed. Bed. Okay. Tapos, ano lang baby, yung pambalot sa bed. Yung pambalot sa bed, ano po yun? Sa kama. Yun ay bedsheet. Ay, huwag na iyak. Bedsheet po. Asan yung laruan mo, baby? Ay, ayun, cellphone, oh. Oo, gusto niyang abutin. Sorry. No. Eto. Ay, ang ganda. Ayun. Wala yung tunog. Hanapin mo yung tunog. Tumutunog yan eh. Naku, nasira na. Bigay pa man din yan ni Ma'am Tane. Naku, galing London yan. Nakailang bagsak na, bumigay na sa'yo ah. Di na umilaw. Patunogin mo. Tunog.
Tumutunog yan. Sige, sige. Okay, ang papag po ay bed. Ayan. So, kutsyon foam. Yan ang Tagalog English siya. Opo, alamin po natin yan. Para maituro natin sa ating mga bata. Okay. And then, syempre, may ano pa ba sa kwarto makikita? Yun lang, more on ganun lang muna tayo. Yung iba sa kitchen naman. Oo, sa kitchen. Anyways, Bibi. No. Blanket, pillowcase, ano pa bang makikita natin sa kwarto? Ayan, yung mga damitan. Cabinet. Oo. Yung mga damitan natin, cabinet. Anong English naman ng damit? Clothes. Clothes. Yun po. And, na bebe. Ano pa? Okay, so yun lang po. Ano po natin i-review. Kasi yung mga ganung bagay minsan, hindi man nakakalimutan na natin. Or nakakalimutan na, hindi alam ng mga bata natin. So, mamaya naman, parts of the body. Parts of the body. Baka may pukpok mo yan sa akin, ha? Hindi. Ayan na. Sige, wag na umiyak. Umiyak-iyak. Sabi mo, babay na. Sige na, babay. Ay, babay na ba ikaw? Hindi pa. Ay, naiyak naman ang maliit ko. Sige na. Ang kuna niya po ay nandito. Ayan, tingnan natin. Ipakita natin. Kuna. Ang gulo. So, may kuna po siya nandito sa room. Opo, ang tawag po niyan ng kuna ay crib. Halika na, karga na. Crib. Halika na, sige na. Sige na, babay na tayo. Okay, umiyak na po siya. Bye-bye, until then.